Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Sa gabi na ito, hallelujah, pinipili ka namin ang Diyos at kinasasalamatan, sinasamba sa gabi po na ito, Panginoon. Ayan, yung po, Panginoong Diyos, na sa gabi po na ito, patuloy ka namin maitaas, maparangalan namin, Panginoon, yung dakilang pangalan. Salamat, Lord, pagkat ikaw ang Diyos na buhay, ang iyong katapatan, Panginoon, nararanasan namin, Panginoon. Salamat sa mga araw na kung saan patuloy na pinagtatagumpay niyo yung bawat isa, Panginoon. Salamat pagkat ang iyong biyaya ay patuloy namin nararanasan. Sa gabi po na ito, Panginoon, bago kami patuloy na magpatianod sa iyong presensya, dinadalangin po namin na naliisip mo, Panginoon, aming mga puso, nagawa ng aming mga kamay, labi, isipan, Panginoon, na hindi nakapagbigay kaluburan sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, bigyan mo kami ng panibagong puso, panibagong buhay na kung saan ikaw ang malulugod, ikaw ang nalulugod, Panginoon, at patuloy na ikaw ang nagiging sentro, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat, Lord. Salamat sa isang buhay na binago sa bawat araw. Maraming salamat sa isang puso na patuloy na pinapadalisay mo, Panginoon. Maraming salamat sa mga labi, Panginoon, sa mga kamay na aming magagamit sa pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa bawat karunungan na ipinagkakalob mo sa bawat isa, Panginoon, na aming magagamit upang kami magtagumpay sa bawat araw. Salamat, Lord, pagkat ang katapatan ng iyong mga salita ay aming pong nararanasan. Salamat, hindi lang namin nararanasan ito, kundi dumadalo ito sa aming mga mahal sa buhay, sa iglesia ito, Panginoon. Nagtatrabaho man kami, Panginoon, nag-aaral. Salamat pagkat ang katapatan mo ay patuloy namin pong patuloy na dumadalo ito sa bawat isa. Kaya naman, Panginoon, sama-sama kami magbibigay papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Nawa, Panginoong Diyos, ang apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon, ikaw ang maghari, ikaw ang magtaas sa pangalan mo lamang, Jesus, ang makita, Panginoon, hindi ang bawat mga talento, hindi yung mga tao na ginagamit mo, Panginoon, ang makita ang kagalingan nila, bagkus ikaw, O Diyos, ang maparangalan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa gabi po na to. Father God, magsimula sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita mo, sa aming pong pagpapanalanginan, Panginoon, hanggang matapos, Panginoon, ang gabi po na to, Panginoon, nawa magbigay po namin ang pinakamataas na pagsamba, pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, pagkat naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay buhay sa iglesyang ito, dalawa o tatlo, Panginoon, na nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka, Panginoon. Kahit naniniwala kami, Panginoon, na naninirahan, Panginoon, ang iyong presensya sa aming pagsamba. Kumilos ka, Panginoon, sa kaparaanan nais mo, Panginoon. Tunay ng hindi namin madirin, hindi namin kayang maabot ang aming isipan, yung pwede mong gawin sa gabi na to, Panginoon, sa bawat tao na pinili ka, sa bawat puso na naglaan ng oras para sa inyo. Maluwalhati ka, Panginoon, maitaas ka ng bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, na i-restore mo naman yung mga lakas na nawala sa amin sa magapong ito. Lord, maraming salamat pagkat ikaw ang kapahingahan namin, Panginoon. Maraming salamat na naman ang hinaharap na
pagdakilan, pagsamba sa nag-iisang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Yan po basahin ko sa aklat ng awit 100 verses 2 hanggang 4. Or pwede niyo po akong sabayan. Sige po. Kung may mga Bible po kayo, yan, maaari niyo pong buksan sa awit chapter 100 verses 2 hanggang 4. Yan. At sama-sama po tayo magbigay, pagsamba at paggalang sa banal na salita ng Diyos. Awit chapter 100 verses 2 hanggang 4. Amen. Nandiyan na po. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Go! Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa kanyang presensya na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo ay sa Kanya. Tayo ay kanyang bayan at mga tupa sa kanyang pastulan. Umasa kayo sa kanyang templo na may pusong nagdiriwang. Magpasalamat kayo sa Kanya. Purihin ang kanyang pangalan. Tunay nga po, ang Panginoon ang iyong madakila at ating mapapulihan sa gabi po na to. Sama-sama po natin sabihin na pupurihin kita, Panginoon, sa bawat sandali ng aking buhay. Panginoon, sa bawat sandali ng aking buhay. Sabi nga, gabundok man daw yung maging problema natin. Ipaparanas ng Panginoon sa bawat isa na hindi ka mag-iisa. Na masasabi mo pa rin, katulad na ng sa awitin na to, hindi ako mag-aalala. Amen? Sa gabi po na to, yan, sama-sama natin bigyan papuri ang Panginoon. Hallelujah! Awitin po natin ng song, pupurihin ka sa awit. Kung ikaw ang Diyos, deserve mo ang pinakamataas na pagsamba. Papuri-purihin ka. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig. Sige mo sa Panginoon. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Minsan pa pupurihin. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsamba ay inaalay. Buhay ko'y ibibigay. Pag-ibig mo walang hanggan. Noon, ngayon, mapagkailanman. Pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin sa tinig ko, Diyos. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsamba ay inaalay. Buhay ko'y ibibigay. Pag-ibig mo walang hanggan. Noon, ngayon, mapagkailanman. Sa pasabihan, pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat kabunduan ng problema. Ang problema, hindi mag-isa. Mag-isa pagkat Jesus kasama ka. Hindi mawawala. Sama-sama natin purihin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa tinig. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat kabunduan ng problema. Kabunduan ng problema. Hindi mag-isa pagkat Jesus. Hindi mawawala.
ka sa dilim. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Minsan pa sabihin mo sa Diyos, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoong Diyos, ang katapatan mo ang aming nararanasan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba, dinadakila ang iyong pangalan. Salamat, Lord, pagkat ang kasaganahan, Panginoon, ng iyong pag-ibig ay sukdulan. Salamat pagkat sukdulan ang aming nararanasan ng kabutihan mula sa inyo, Panginoon. Kaya sa gabi na ito, Panginoon, malaya namin, masasambit ang aming papuri, ang pagsamba, ang pagdakila. Receive our hearts, Lord God, our worship, because we adore you, Father God. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan lang ka, at wagas mo ang pagsimba. Habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Yakap mo ako sa aking karamdaman. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katalunan at kagigilan, kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kamalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba, at wagas mo ang pagsinta. Habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking
Ito'y walang kapantay. Kaya ngayon, Panginoon, salamat pagkat ang bawat mga pagod, yung pinawi ng Panginoon. At sama-sama namin, Panginoon, binibitawan ang lahat ng kabigatan. Sapagkat iyon na pong pinapalitan ng kalakasan, pinapalitan ng kapahingahan sa iyong presensya. Sa muli na
Diyos na sinasamba namin sa mga oras na ito ay sumasa amin. Salamat, maraming salamat, Lord God. Sa iyo ang lahat ng aming papuri. Sa iyo lamang ang lahat ng aming pagsamba. Luwalhatian ka, pasalamatan ka sa gabi na to. Hallelujah. Sa iyo lahat, Panginoon, ng aming papuri. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Sa ating lahat. Yes, Lord, is faithful. Tunay nga na ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay tapat. Amen po? Amen. At ngayon gawin po na ito sa atin pong makikinig ng kanyang pong mga banal na salita. Yan. Ito po ay hamon po sa ikalawang aklat po ng Kronika, chapter 15, verse 7. Ang sinasabi po, aklat po ng Kronika, chapter 15, verse 7. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Amen po? Sabi nga ay magpakatatag kayo at huwag masisiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Yan. Sa wikang English po, sabi po, be ye strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Yan. Uli nga na yung lahat ng ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon ay meron katuturan. Amen po? Naniniwala po kayo ron? Kaya sinasabi po dito sa banal na salita ng ating pong Panginoon, di po ba? Sabi nga ay, for your works shall be rewarded. Yan. Pinararangalan o ginagantimpalaan. Ngayon, nais po na sulitin po natin, pag-aaralan po natin yung isang sinasabi nga ay makapangyarihang talata ng Biblia po na ito na hinikayat yung kanyang po mga anak o yung bayan po ng Diyos na maging matatag sa ating mga ginagawang paglilingkod. Yan, patuloy na maglingkod ng tapat at panghawakan po natin palagi yung pangako po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Gaya ng ating inawit, di po ba, na napakasarap pa, sabi nga yung gabundok man, yung ating mga problema, yan, asahan po natin, nakasama po natin yung ating pong Panginoong Diyos sa mga pagsubok po na yan. Amen po? Sabi nga ay mas malaki yung ating pong Panginoong Diyos na pinaglilingkuran kaysa doon sa mga pagsubok, sa mga problema na ating pong mga nararanasan. Amen po ba lang? Kaya nga po sabi nga ay panghawakan po natin yung mga pangkukunayan ng ating pong Panginoon na andun po yung pagsisikap po natin sa ating pong mga ginagawa na ito po ay hindi mawawala ng kabuluhan at ito po darating po yung araw, darating po yung takdang panahon na gagantimpalaan po yung lahat ng ating pong mga ginagawang pagpapagal. Amen po ba ron? Kaya nga po, minsan dito masasabi na natin na isang napakasimple, ngunit ito po ay malalim. Nakikita natin ang Diyos, yung Diyos na matapat, pinahalaga niya yung ating mga ginagawang paglilingkod, yung ating mga dedikasyon sa ating mga ministry na ginagampanan. At nangako siya na sa ating mga pagsisikap o sa ating mga ginagawang pagpupursige na paglilingkod sa Kanya, ito po ay hindi mawawala ng kabuluhan. Yan, habang pinag-aaralan po natin yung talata po na ito ng ikalawang Kronika chapter 15 verse 7. Yan, sabi nga ay andun na makikita po natin yung pagiging matatag po natin sa ating pong ginagawang paglilingkod at yung patuloy na pagtsatsaga sa ating mga ginagawa. At lalo higit, sabi nga yung pagtitiwala sa ipinangakong gantimpala sa atin ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba ron? Yan, sabi nga, meron pong tatlong punto po dyan. Ang una po, sabi nga yung maging matatag sa inyong paglilingkod. Yan, be strong in your service. Yan, sa talatang ito, hinihimok po ni Haring Asa na manatiling matatag yung kanyang mga
pagsisikap na dalhin yung mga tao o yung kanyang mga nasasakupan ng panahon po na yun, pabalik po sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po sa Kanya, magpakatatag, ito po ay nangangahulugan daw po ng pagkakaroon ng lakas ng loob. Yan. Siguro naman, hindi ka magiging matatag kung ikaw ay mahina. Ewan po ba rin? Kaya nga po, sabi nga yung sinabing magpakatatag, ito po ay nangangahulugan po na meron po tayong lakas ng loob, pagpapanatili ng ating po mga determinasyon. At pagtindig ng matatag, kahit na ang gawain o kahit na yung mga ginagawa o yung ating po mga nasusubukan o naranasan, ito po ay masasabi po natin isang mahirap na bagay, di po ba? O sumusuong tayo doon sa mahirap na pagsubok. At tingnan din po natin, sinasabi po doon sa aklat po ni Josue, chapter 1, verse 9. Sinasabi po doon, tandaan mo ang bilin ko. Sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawawala ng pag-asa, sapagkat kung si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen po? At yun ay talagang sabi namin yung pagtitiwala po natin sa Kanya o yung matatag po natin paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sabi nga ay talagang kahit saan man po tayo magpunta o kahit anumang sitwasyon ng ating pong buhay. Yan. Sabi nga ay saan man tayo mapadako o saan tayo pumaroon, alam mo mga pagsubok po yan, kasama po natin yung ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan. Tulad po ni Josue, yan, pinapaalalahanan tayo ng presensya ng Diyos ay kasama po natin palagi. Yan, nagbibigay sa ating lakas, yung presensya po ng ating pong Panginoon, yung kanyang pong Holy Spirit, upang tuparin yung kanyang pong pagkatawag po sa bawat isa po sa atin. Yan, kaya ka dinala sa lugar po na ito, kaya ka dinala sa iglesia po na ito, at nagtuwid ka sa isang ministry. Yan, sabi niya ay, ito po ang nagbibigay lakas po sa bawat isa po sa atin upang yung ating po mga ginagawang paglilingkod ay patuloy na magampanan po natin ng maayos yung pagkakatawag po sa bawat isa po sa atin sa mga ministry po na yan, ating po mga kinabibilangan o anuman yung inyong ginagawa, yung ating po mga ginagawa para po sa ating pong Panginoon Diyos. Yan, sabi nga, yung ating mga spiritual na paglalakbay, dapat tayong manatiling matatag sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kahit na may mga pagsubok na dumarating, kahit may mga hamon na dumarating sa ating pong mga ginagawang paglilingkod, kung ito man ay paglilingkod po natin sa ating pong mga ministry, di po ba? Wala rin din sa pagpapahayag po natin ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Yan, sabi nga, ito po ay isang simpleng pagsaksi sa ating pong mga buhay. Di po ba? Na nagiging matatag po tayo o nagiging bahagi po tayo ng pagpapahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, tinatawag tayo ng Diyos na maging matatag at tayo po ay maging matapang sa ating pong mga ginagawang paglilingkod. Amen po ba ron? Kaya naman, sabi nga ay, be strong in your service. Maging matatag daw po tayo sa ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang lakas daw po ng paglilingkod sa Diyos, ito po ay nagmumula sa pagtitiwala na siya ay kasama po natin, na siya maghahanda sa atin para sa bawat mga mabubuting gawa. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsisikap o sa ating mga ginagawang paglilingkod. Kaya nga po, ang Santong Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng lakas po sa bawat isa po sa atin pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po? Yan. At yung pangalawang puntos po rito, sabi niyo, huwag mong hayaan na manghina ang iyong mga kamay. Do not let your hands be weak. Huwag mong hayaan na manghina ang iyong mga kamay. At sabi po dyan, yung mga salitang ito daw po ay nagsasaad na patungkol po doon sa ating pong mga ginagawang pagtitiyaga. Ang pagkakaroon ng may hinang kamay, ito nga daw po ay nangangahulugan na pagod o ay madaling mapagod o nawawalan tayo ng motibasyon o nawawalan po tayo ng pag-asa sa ating pong ginagawang paglilingkod. Yan.
At sa si Haring Asa nga po at ang kanyang mga tao o ang kanyang po mga kasama o mga tao po doon sa lugar po ng Juda ay hinihikayat na ipagpatuloy yung kanilang mga nasimulan o kanilang mga nasimulan o mga gawain sa kabila po ng mga paghamon o sa kabila po ng mga pagsubok na kanila po mga naranasan. Kaya nga po pinapaalala ni Pablo sa atin na ang ani o yung pag-aani ay dumarating lamang sa mga hindi sumusuko. Kaya kung nariyan ka na sa ministry na yan o nandito ka na, nasa Panginoon ka na o ginagampanan mo na yung paglilingkod, sabi nga ay huwag tayong sumuko, magpatuloy lamang po tayo. Amen po ba ron? Sabi nga ay ang buhay at ang ministeryo, yan, madali lang daw po tayo makakaramdam ng pagod. Di ba? Kapag po tayo ay talagang gumagawa, sabi nga, nakakaramdam tayo ng pagod, pinanghihinaan tayo ng loob, o kahit sabi nga ay hindi naman napakahalaga ng ating mga ginagawa, ay talagang na malakas pa rin na makakaramdam po tayo ng pagod. Ngunit sinasabi nga po sa atin ng salita ng Diyos na magpatuloy lamang po tayo doon po sa ating po mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, nagtitiwala na ang ating mga pagsisikap ng mga ginagawa, ito po ay nagdudulot ng pangmatagalang epekto. Hindi ito palaging tungkol sa agarang resulta, ito ay tungkol doon sa katapatan doon po sa mga gawain na ating pong mga ginagampanan. Amen po? Yan, kaya sabi nga, kapag nagpatuloy tayo sa paggawa ko ng mabuti, inaayaw natin yung ating pong mga sarili sa pangako ng Diyos na ang gawain ginawa sa kanyang pangalan ay hindi kailanman masasayang. Di po ba? Yung lahat ng ginagawa po natin pagpapagal, paglilingkod sa pangalan ng ating pong Panginoon, wala pong pagkasayang yan. Hindi darating yung panahon na tayo po ay mag-aani o tayo po ay magkakaroon po ng mga bunga. Kaya nga po, magpatuloy lang tayo, ano man po yung mga pasani, ano man po yung mga dumarating, mga suliranin sa ating po mga ginagawang paglilingkod. Sabi nga, huwag tayong manghina, huwag tayong panghihinaan ng loob, kundi magpatuloy po tayo dahil yung ating po mga ginagawa ay hindi po ito masasayang. Yan. At yung pangatlo po, ang iyong pagsisikap ay gagantimpalaan. Yung maganda, di po ba, na sa lahat ng ginagawa po natin, mabigat man yan o masalimuot man yan, alam natin dahil ito ay para sa Panginoon, hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Di po ba? Yung lahat ng ating po mga ginagawang pagsisikap na paglilingkod sa ating po Panginoon, darating po ang araw na tayo po ay kanya pong gagantimpalaan. Amen po? Your work shall be rewarded. Yan. Sabi nga, pangako ng gantimpala ay binibigyan din na nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa po natin para sa Kanya. Yan, hindi man nakikita ng pastor, hindi man nakikita ng ating po mga leaders, di ba? Hindi man nakikita ng ating po mga kapatid. Tandaan mo kapatid na nakikita yan ng ating po Panginoong Diyos. Ano man yung ating po mga ginagawa para po sa ating pong Panginoon. Amen po? Hindi nga po ito mawawalan ng saysay. Dahil alam po ng ating pong Panginoong Diyos, yung lahat ng ating pong mga ginagawa, yung lahat ng ating pong mga ikinikilos, yung lahat ng ating pong mga paglilingkod sa Kanya. Dahil sabi nga ay siya ay makatarungan at tapat na gagantimpalaan niya po yung Kanya pong mga matatapat na anak na sumusunod o na naglilingkod ng matatag para po sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang sa kawalang hanggan, kundi minsan pati na rin sa ating pong mga pansariling buhay. Amen po ba ron? Sabi nga ay talagang yung mga pagsisikap po natin na ginagawa ay talagang hindi po ito mawalan ng katuturan, ng kabuluhan, kundi tayo po ay pagkakalooban ng gantimpala na nagmumula sa ating pong Panginoon. Ano po sinasabi niya po doon sa aklat po ng Hebreo, chapter 6, verse 10? Sabi niya, katarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan
ang iyong ginawa at ang pagmamahal na iyong pinakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Amen po? Sabi nga ay makatarungan po yung ating pong Panginoong Diyos. Hindi pinapabayaan po ng ating pong Diyos yung ating pong mga ginawa o yung ating pong mga gawa. Pinahahalagahan at ginagantimpalaan niya ang katapatan na ating pong ginagawa para po sa ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Kaya nga po, ang pagtitiwala po natin at sa pangako ng Diyos, naggantimpala ay ito po ay naghihikayat sa atin na patuloy na tayo po ay maglingkod. Amen po? Sabi nga ay, yung pagtitiwala po natin sa mga pangako po na ito, tayo po ay gagantimpalaan. Yan, sabi nga ay maging motivasyon po natin ito o maging encouragement po sa bawat isa po sa atin na tayo po ay patuloy na maglingkod sa kabila man ng mga pagsubok o mga suliranin po natin sa buhay. Yan, alam na ang ating gawain ay walang hanggang halaga habang ang ilang gantimpala ay maaaring maranasan natin po dito sa lupa. Yan, di ba? Habang ano ba yung sinasabing maranasan natin dito sa lupa? Di ba? Habang tayo po ay naglilingkod, sabi nga ay pinagkakalungkot tayo ng mga biyaya, material, di ba? Mga biyayang pinansyal, di ba? Patuloy na nararanasan po natin habang tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Sabi nga, habang ang ilang gantimpala ay maaaring maranasan natin dito sa lupa, ang pinakamalaking gantimpala ay yung pagiging nasa presensya ng Diyos magpakailanman. Pagtanggap ng kanyang sasabihin sa oras na tayo po ay kanyang pong tawagin o tayo po ay humarap sa hukuman ng ating pong Panginoon, di po ba? Sasabihin sa atin ay magaling, mabuti at tapat na lingkod. Yan. Amen po ba ron? Napakasarap po pakinggan yun. Di po ba? Nasa pagharap po natin sa harapan ng ating pong Panginoon, maririnig po natin yung masalitang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Kaya nga po, sigurado yung mga gantimpala ng Diyos, siya ay tapat at palaging pinararangalan ang mga masigasig na naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po, maglingkod tayo na may masayang puso, alam ang ating mga pagsisikap. Alam po natin na ating mga pagsisikap ay hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Yan. Amen po ba ron? Yan. Kaya nga po sa ating pong pagtatapos, sinasabi po yung mensahe nga po na ito ng Ikalawang Kronika, chapter 15, verse 7, po ay nagpapaalala po sa atin na pinahahalagahan ng Diyos yung ating pong mga katapatan at nakatulong tayo dun po sa pagpapahalaga sa Kanya pong mga anak. Yan, sabi nga, ang bilin po sa atin, magpakatatag tayo, huwag hayaang manghina ang ating pong mga kamay at magtiwala ng inyong gawain o yung ating pong mga ginagawa, ito po ay gagantimpalaan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng Kanyang mga pangako at nagagalak sa mga masigasig na naghahanap sa Kanya at naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Amen po? Kaya ngayon, muli, sabi nga ngayon, muli po natin ipagpatuloy yung ating pong mga pangako. Di po ba? Lalo, sabi nga, sariwain po natin yung mga unang panahon na tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon bilang Panginoon sa kapagligtas ng ating pong buhay. Di po ba? Tayo po ay nagkaroon ng pangako sa ating pong Panginoon. Di po ba na sa pagkakaligtas mo, ikaw ay tapat na maglilingkod sa Kanya. Yan, alalahanin po natin yung mga pangako po natin ngayon sa ating pong Panginoon. Huwag po tayong ma-discourage, huwag po tayong mapagod. Yan, sabi nga ngayon, pagsikapan po natin na makikita po natin o nakikita po ng Diyos at yung lahat ng ating po mga ginagawa at ito po nga po ay hindi mawawala ng kabuluhan, bagkos ito po ay makakamit po natin yung gantimpala na nagmumula po sa Kanya. Amen po ba ron? Kaya nga po, sabi nga ay tumayo ng matatag, patuloy na sumulong at magtiwala sa Kanyang mga pangako ng gantimpala. Yan. Patuloy na hinihikayat po yung bawat isa na sa kabila nga po ng mga naranasan po natin, ng mga
magsubok o sabi nga, kung minsan sakit, yan, sabi nga ay magpatuloy lang, hindi dapat yun yung tumigil, yung mga hadlang po na yan na lalo yung mga sa ating pong mga ginagawang paglilingkod, hindi po yun makahadlang sa ating pong pagpupuri at sa ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sa ganun ay maabot natin o makamit natin yung pangako ng gantimpala na ibibigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan, purihin po yung Panginoon sa kanyang pong salita sa ganun po na ito. Po tayo po ay sumundaling manalangin. Puri nga po Panginoon, puri nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita po na ito. Salamat sa patuloy na paalala niyo po sa bawat isa po sa amin na kami po ay puso na magtiwala po kami manghina, maging matatag po kami po Panginoon sa ating pong ginagawang paglilingkod sa inyo. At alam po namin po Panginoon na darating po yung araw, na darating po yung panahon na kami po ay haharap sa inyong trono na nadidinig po namin ang inyong mga salita na magaling, matapat, mabuting katiwala ng ating po Panginoong Diyos. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na kami po nagpupuri, nagpapasalamat po sa mensahe niyo po sa amin sa gabi po na ito, nawang maging isang encouragement po sa bawat isa po sa amin yung mga salita po na ito na alam po namin na darating po yung panahon na kami po ay makakatanggap ng pangako ng mga gantimpala sa bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon at ihanda niyo rin po yung aming po mga puso, isipan po Panginoon para po sa aming po mga pagpapanalangin sa gabi po na ito. Salamat po. Ito po aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magpalang gabi po sa bawat isa. Yan po, puno po ng ang paalala yung mensahe ng ating pastor sa gabi nito, magpakatatag. Huwag nating hayaan na tayo manghina at patuloy na magsuligat sa ating paglilingkod sa ating. Pagin po Panginoon, sinasabi po sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang bagay na mahirap para sa akin. Kung napakaganda ng sinasabi sa verse na ito, kaya yan, siya ang ating all-knowing God, walang nalilihim sa Kanya. Alam niya yung ating bawat hakbang at yung ating ipapanalangin sa gabi nito. Pero kahit alam na ng Panginoon, kailangan pa rin natin itong sabihin sa Kanya. And sa gabi nito, pumili po tayo ng ating makaka-partner para po sa ating pagpapanalangin. Sa Diyos po ang papalangin. Sige po, hayaan ko po tumayo bawat isa. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, nagpupuri po at nagpapasalamat kami sa gabi nito, lalo higit sa aming mga prayer partners, Panginoon, sa gabi nito, sa kanilang, sa aming pagpapanalanginan, Panginoon, alam namin, Ikaw at ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa amin. Salamat po sa aming mga narinig, sa aming mga kapatiran. Salamat po sa naging katagumpayan ng kanilang naranasan and sa mga prayer requests, Panginoon, na aming itinulog sa iyo, Panginoon. Alam namin sa iyong tamang kapanahunan, Lord, mangyayari po ito. Ang tama lang namin gawin, maghintay. Huwag namin po kainipan yung aming mga ilalagay sa iyo, pagkas Panginoon. Patuloy namin itong pagsumigapan na at ideklara na ang lahat ng dinulog namin sa iyo ay inyo pong igagawad sa amin. Maraming salamat po maging sa gabi, maging sa maliliit po sa gabi nito na offering. Pagkalooban niyo po ng masasayang kaisipan, paglalagay, bawat kamay
Purihin ka po sa gabi nito, ito po aming panalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po tayo ay pagkapangunasan po sa ating panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kunin nga po Panginoon, at pupunin pa po salamat po kami sa tagumpay na aming paggawain po Panginoon sa gabi po nito sa aming pagpupuri, pagsamba sa inyong dakilang pangalan sa pakikinig po namin ng inyong po mga banal na salita. Salamat po Panginoon at patuloy na maging sa amin po mga ginawang pagpapanalangin sa isa't isa po Panginoon. Patuloy Lord na salamat po Panginoon sa mga katugunan na amin po mararanasan sa lahat ng amin po may dinalangin po nito. Maging tuman po kay amin po mga personal na prayer request. Lalo tigit po Panginoon sa amin po mga prayer item na itinulong sa inyo sa gabi po na ito. Maraming salamat po Panginoon sa katugunan na ipagkakabili po sa lahat ng amin po mga dinalangin. Salamat po Panginoon at pag-isa amin po pansamantalang pag-iwahiwalay po Panginoon sa amin pong pag-uwi. Lord, patuloy ng iyong pagsama, pag-iingat po Panginoon na ipatuloy po namin itong maranasan hanggang sa kami po ay makarating sa amin pong mga tahanan at dadlatin po namin yung amin po mga mahal sa buhay na nandun po yung galak sa kanilang puso po Panginoon. Salamat, angkin po namin yung tagumpay ng gabi po na ito at ikaw pa siya patuloy na mag-iingat at sasama sa bawat isa po sa amin. Maging amin po pagsasalusaluhan sa gabi po na ito, pakalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito na physical ng pangangatawan at balik niyo rin po ng maraming beses sa mga taong nagsipaghandla po nito. Salamat po Panginoon at patuloy Lord, samahan niyo po kami habang kami po ay makain po Panginoon dito po sa ating bahay sa mga. Salamat po. Gaway taglayin ng bawat isa, yung mga biyayang pagpapala na gagaling sa ating Diyos Ama, pag-ibig na gagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu, patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa mga